pag-aaral, walang pinipiling edad. Basta gustong matuto, hindi pa huli para tuparin ang pangarap mo. Yan ang ipinakita ni Nanay Marlene Afable, isang ina, karinderya owner, at proud graduate ng Alternative Learning System at the age of 47. Alamin ang buong istorya kung paano siya naging inspirasyon sa iba. Mahirap maging nanay. Ang lahat ay gagawin mo para sa anak mo, lalo-lalo sa pagdating sa pag-aaral. Dahil tulad ko, hindi ako nakatapos. Gusto ko yung anak ko makatapos. Sasaluhan tayo ni Nanay Marlene sa agahan natin. Palakpakan natin at batiin ng magandang umaga, Ate Marlene Afable! Ate Marlene! Pati ho kayo! Magandang umaga po sa inyo lahat. Iyan naman! Eto na si Ate Marlene ay karinderya owner na ngayon. Oo. Pero... Kailan nag-umpisa, ma'am? Oo, 2012? 12 years na. 2012. Pero siya ay nagpatunay na kahit anong edad, my friend, ay pwede kang mag-aral. Pwede mong ituloy ang pag-aaral mo. Bakit ho kayo nagdesisyon na gano'n? Kasi po, may anak po ako na medyo mag-aral. Sabi ko may nag-alok po sa akin dito na Als, baka may kakilala kong gusto. Sabi ko ako, para yung anak ko ba, mag-Als din siya. Kasi high school siya, hindi siya makaahon sa high school eh. Narinig ko, after daw noon, makapag-college na. Yung sinasabi mo, ma'am na ALS, mga kabarangay, ay Alternative Learning System. Opo. Yes po. Opo, ginawa niyo po ito para po... May encourage sa yung kanya. anak ko. Opo. Oo. Nauna ako mag-enroll. Tapos after ng yung isang batch na yon, nakapag-exam ako, pumasa ako. Sinabi ko ngayon sa kanya, sabi ko, nak, totoong may pumapasa. Sabi niya, galing mo naman, mama. Sabi niya gano'n. Sabi ko, mag-enroll ka. Malay mo, hindi ka na mag-high school. Yung third year mo, maaahon mo na. O yun, nag-try siya. Pumasa rin po siya. Ang nangyari, dalawa kayong Graduate ng ALS. no? Kasi undergraduate po ako ng fourth year. Kaya, Galing. Palakpakan. Okay yun. Correct, Okay yun. mahusay. May mga pagkakataon ba na naging magkaklase kayo? hindi naman. Nauna ka kasi ng taon sa taon po. pa. Kasi Ayun. Ang galing. Pwede. Ang galing. Kamusta naman po ang kanyang Ayun, nakapag-college naman. Yun. Naka-third year naman siya. Oo. Ayun. Sana ituloy niya yung pag-aaral niya. Yun nga, ma'am, sana nga po. Yun yung dinadalangin ko. Oo, kasi ito nga yun, my friend parang siya pinatunayan na niya sa mga anak niya, ipinakita na niya sa mga anak niya, parang ganyan ang magulang, sa totoo lang, ibinibigay na ang lahat-lahat para sa kanilang mga anak. Pero, sa huli kasi, yung mga anak ang magdedesisyon kung anong gusto nilang gawin sa sarili nila. At syempre, tayo nananalangin na yung gawin nila, yung tama, at yun naman ay para sa kanila. Diba? Yan yung gusto nating sabihin. Kaya yung mga anak dyan, yung mga nakikinig ngayon, nanonood, talaga naman, diba? Ibigyan yung halaga ang pagpapakahirap ng mga magulang ninyo para sa inyo. Para may gapang ang pag-aaral Oo, at natin. hindi lang naman mga magulang ang may responsibilidad. Ang mga anak din po ay may responsibilidad. Kung ano yung ibinigay sa inyo, lalo na sa pag-aaral, responsibilidad yung tapusin yan para sa inyong kinabukasan naman. Okay, ito na! Mag-usapan na natin dito! Ayan ba yung mga anak? Ito ba yung mga Nasaan anak? ba? Oh, natatawa yung mga anak Siya ba yun? Ay, natamaan. Hindi ba yun? Abay, kailangan matamaan natin yun para talaga naman. Pero syempre, hindi natin alam kung ano ba yung mga nasa isip ng mga kabataan ngayon. Oo. Bakit may marami talaga ngayon na... Iba-ibang sitwasyon na hindi nila mahanap kung anong gusto nilang gawin. Pero dapat at some point, makita nyo na kasi hindi tayo patanda. Ay, hindi Oo. tayo pabata pala. Diba? Oo. Patanda tayo. Oo. Sayang ang mga oportunidad along the way. Oo. Opo, yun nga. Talaga. Ayan na. May mga pagkakataon no, na sinapayin niyo po ang pag-aaral at pagtitinda. Opo. Aba. Tayag sila. Ano po ang ginawa niyong schedule nun? Bali, module. Opo. Kinukuha ko lang po yung module. Tapos pagka na-answer Kailan po kayo nakakapamalengke? madaling araw po ako namamalengke. Tapos dito, Sino ang katulong po ninyo dito sa inyong? Kasi malaki-laki ang pwesto nila at maganda ang pwesto nila, my friend. Alam mo bakit? Malapit siya sa eskwelahan. Diba? Kaya magandang pwesto. Kumusta po pag yung tumutulong?
Opo, meron naman po akong katuwang dito. Katuwa. Opo. Yun na yung parang binabayaran mo. Opo, yan. Yung mga anak mo. Hindi. Shh! Oy! Ano mga pangalan ba yung mga yan? Ha? Ano mga pangalan nila? Yung pangalan po ng mga anak ko. Ano po, Kurt Russell, Raymond, and Jay Bryan. Yan. Si Lahat Kurt ba Russell. sila nakahinto ngayon sa pag-aaral? Ay, hindi po, tapos na po yung Nag-aaral first na ba na anak ko kasi? po, hindi rin siya nakatapos. Oo. Yung pangalawa, nakatapos siya. Criminology. Yung pangatlo, yun po yung Nag-aaral. pinag-als ko. Para Yan. Uy! Okay. Lungan niyo naman ang nanay niyo. Ha? Kailangan tumutulong dahil. kasi Ayan yung tatay. mahirap to. Ayan si tatay Joel. na lang. Ayan si Kuya Joel, Tatay, tumutulong. Mabuti na lamang. Ay, talagang mapagmahal ang tatay. Ang asawa, sabi mo, I love you. I love you. So pinagsasabay niyo po ang pag-aaral, no? Ito nga pagtitinda. Ang inyong pagtitinda, 24/7 bukas po ito, no? Araw-araw po. Mula anong oras hanggang anong oras po? 24/7. 24/7. Talagang walang pahinga, wala pong break. May kaship po kami. Aba, May 24 hours. nagsasalitan. May nagsasalitan. Opo. Ayan, okay. 24 Gusto hours kong talaga. malaman ito, nag-start daw po siya dito sa kanyang puhunan kasi dati siyang namamasukang bilang trabahador. Paano po mo nakuha yung, ang laki nitong na ano mo, nakuha mong ano, kahit pa paano. No? Opo. Separation, maliit lang. Tapos nangutang ako sa lending. Separation pay po. Opo. 36K lang yung separation ko eh. Tapos nangutang ako sa lending ng 100K. At nabayaran naman. Ay, opo, bayad Oo, matagal very na. good, di ba? Bakit ito ha, mula sa isang nangungutang, bakit importante na magbayad ng utang? Ay, para po makaulit ka uli. At saka alam nyo ba, dignidad po ninyo yung inyong ipinapakita sa mga inuutangan. Kailangan mabalik sa inyo yun. Yung, yung Pagkatao kredibilidad. mo yan eh. Pagkatao po. Yung kredibilidad, di ba? Dapat solido yun. Hanggang Ayan, tumanda. kumusta na ho ngayon Hindi itong sira ang karinderya pangalan. nyo? Nung nag-start kayo, kumusta? Ay, yung una, siyempre po hindi pa ako kilala dito. Medyo mahina at sinaga ko po yun. Hanggang sa unti-unti ako nakilala. Ano ang nakita nyong parang naging bestseller ng inyong mga pagkain? Ang dami nilang pagkain dito. Pwede mo bang sabihin O, sa isa-isahin amin natin, yung mga tinitinda mo rito? Ito, meron silang Sisig po. sisig. Opo. Oh. Ito po yung mga silog-silog namin. Carbonara. Meron din po kami mga kakanin. Ito po, Shanghai, cordon bleu. Ito, meron ka na rin- Nag-order po kami nito. Oh, may pasta ka na rin. Nag-cater ka rin ba? Opo, opo. So tatawagan ka lang, tapos mag-request lang sila ng mga pagkain. Oy, pasensya na ho kayo, Oo. tinakpan ho namin ng plastic kasi may kalaban ho kami. Oo, lagi may ganyan gusto sa mga ho kainan. namin matikman ho ito mamaya, kaya naman ho ito yung pinapakita Yun, namin sa oh. inyo. Okay, sino po ang nagturong magluto sa inyo? Alam nyo na talagang magluto. Mahilig lang po akong manood. At saka, mapanuri po ako sa mga nagluluto. Ayan, abay, kailangan matikman natin yan. Pwede ba natin tikman ito? Sir, ito na, meron ho tayong kutsara. Akala nyo ba, alam ko to dito. Dati ako trabahador dito eh. Ayan, dito tayo. Ganito ho talaga dito. Ha, ayaw pala. Ayun pala, may kutsara, may ano na. Upo tayo, upo tayo. Maupo Ito, na gusto tayo ko po dahil ito. agahan nga Gusto ko natin, po di ito. ba? Gusto ko. Ayan, kain tayo. Ha, ito, kutsara tinidor. Oh, mainit-init pa, galing sa mainit na tubig. Yan talaga ang mga sikreto ng mga alaw. Oo, dapat malinis. Oo, kalinisan. Galing sa mainit na tubig. Ayan. Ano po ba ang inyo pang mga pangarap pa sa buhay, nanay? Ano pang gusto nyong mga marating kasama ng iyong pamilya? Unang-una po yun. Yung anak ko na gusto ko makatapos talaga siya. At yung pangarap ko lang naman, simple lang. Walang magkakasakit, ganun. Tsaka po yung makaraos lang sa araw-araw. Opo. Sa araw-araw po, magkano po kinikita? Sapat po bang kinikita? Okay na po? Tama lang po. Opo, makabili, mapasahod ako sa mga tao ko dito. Oh, enjoy na po. Enjoy naman ako sa ginagawa ko. Kaya kahit konti lang yung kita ko, okay na po ako dun. Yun o. Palapakan natin si Ate Marlene. Yan na nga. Ano ang iyong mensahe sa mga nanay or sa mga kababayan natin na nasa late na edad pero gusto pa rin mag-aral at gusto pa rin magbukas ng sarili nilang negosyo? Sa mga katulad ko pong nanay na may edad na at gusto makatapos ng pag-aaral, wala po sa edad yung pag-aaral. Okay lang po yan, wag po tayong mahiya. Kasi future po yung ating ginugol. At saka para po yung mga anak natin, may encourage din. Yun po yung mensahe ko po.
Yun, no? Mensahe mo sa mga anak. Mensahe mo sa mga anak mo, ma'am. Dali, ma'am. Naku, ito yung pagkakataon po ninyo. Ibigay nyo na. Mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. Kahit na mga medyo pasaway. At kay JB, sana ituloy niya yung pag-aaral niya. Ako na yung pinakamasayang nanay pagka nakatapos siya po. Oh, alam nyo yun? Alam nyo yung mga anak nyo, naiyak yung nanay ninyo kasi natatakot sila para sa future ninyo. Alam nyo ba yun? Kaya po sila, minsan nakala nyo, naglang ng ang ingay-ingay, annoying, irritating. Kala nyo ganon? Hindi po. Yung pag-iingay na yon, yung pagiging annoying na yon ay may kasamang pagmamahal at pag-aalala sa inyo. Dahil gusto nilang maging maayos ang buhay po ninyo. Dahil alam nila kung paano ang paghihirap at ayaw nyo na mangyari yun sa kanila. Ha? Tama. Huy! Aral ka na, be. Naman, tapusin mo na. Para sa'yo yan. O kung hindi mo pa alam, makipag-usap ka sa nanay mo kung ano talaga yung gusto mo. Maaari kasi hindi mo gusto, pero sabihin mo naman sa nanay mo kung ano yung nararamdaman mo. Para alam niya rin paano kayo didiskarte. Na? Ha?